Ang daming paraan para makuha mo yung first 1,000 subscribers mo. Pero sa video na to, I'll go over the best ways that you can grow on YouTube as a total beginner. So kahit anong pang klaseng content yung ginagawa mo or kahit anong niche mo, keep watching kung goal mong makuha yung first 1,000 subscribers mo bago matapos ang taon. Kung di pa kayo familiar sa amin, gumagawa kami ng maraming content about business, entrepreneurship, at social media. Meron akong channel na may over 50,000 subscribers. Tapos si Charlie naman, may sarili siyang channel na over 1 million na. So lahat ng pag-uusapan natin today galing sa personal experience namin. Yung una kong gustong sabihin sa inyo, iba-iba yung best way para mag-grow sa YouTube. Depende sa bawat channel. Depende to sa klase ng content na gusto mong gawin at kung ano yung nag-work para sa audience mo. Para sa ibang channels, pwedeng long podcasts na umaabot ng 1 to 2 hours. Pero sa iba, tulad ko, best way mag-grow ay through YouTube Shorts. Depende rin to sa niche mo. Kunwari, meron kang tech review channel. Yung ibang tao sa YouTube, gusto nila ng in-depth review videos na 20 to 30 minutes long. Habang yung iba naman, scroll-scroll lang, naghahanap ng mabilisang 15 to 30 second review. Ideally, dapat gumagawa ka ng both long-form and short-form content kung gusto mo talagang mag-grow ng mabilis. Malakas ang impact ng dalawang types ng content na to, lalo na pag pinagsama mo sila. Hindi nyo pa alam, pwede nyong i-link yung long-form videos mo sa lahat ng short-form videos mo. Brand new feature to na napag-usapan namin sa isang previous video dito sa channel. Basically, pag nag-upload ka ng short, pwede mong idagdag yung link ng related video na pwedeng magdala ng maraming traffic papunta sa long-form videos mo. Pero okay lang din kung mas gusto mong mag-focus lang sa long-form or short-form content. Maraming channels tulad ng sa akin na short-form content lang talaga ang focus. Depende pa rin talaga yan sa audience mo. Kaya ang advice ko sa inyo, mag-experiment kayo ng content na gusto nyong gawin at yung nag-work para sa audience nyo. Kung matagal ka nang gumagawa ng long-form content, baka ma-realize mo na mas effective pala sa'yo yung short-form content para mag-grow. Isa pang effective way para makuha yung first 1,000 subscribers mo sa YouTube ay ang pag-niche down. Ibig sabihin, gumawa ka ng videos para sa isang specific target audience. Bakit? Kasi susubukan mong mag-appeal agad sa general public, malamang hindi agad mag-a-appear yung video mo sa feed kumpara sa general channels tulad ni MrBeast. Sobrang daming competition kumpara sa general public ang content mo. Kaya kung beginner ka na gustong makakuha ng first 1,000 subscribers, mas maganda na mag-focus ka sa isang maliit na group ng tao sa YouTube na kaya mong tulungan. Ganon, mas magiging relatable yung content mo para sa kanila at tataas yung chance na mag-subscribe sila. Kunwari, gusto mong gumawa ng fitness channel. Imbis na gumawa ka ng general workout tutorial video, pwede kang mag-focus sa mas specific. Tulad ng HIIT workout tutorial for teenagers in high school. Mas targeted to sa isang specific audience at isang particular type ng workout sa fitness niche. So, para sa inyo dyan na nagpaplanong mag-start ng channel, kahit ano pang type ng content yan, try nyong alamin kung sino talaga yung gusto nyong tulungan. Tapos, i-adjust nyo yung titles and thumbnails nyo para i-target sila. Isa pang paraan para mas mabilis na makuha yung first 1,000 subscribers mo ay magtanong lang. Dito sa channel namin, laging may call to action sa dulo ng mga videos. Sinisigurado naming masabi kung anong klaseng content yung ginagawa namin, tapos ini-invite namin yung mga viewers. Sinisigurado naming masabi kung anong klaseng content ang ginagawa namin, tapos ini-invite namin yung mga viewers na mag-like at mag-subscribe kung gusto nila yung content namin. Kung total beginner ka, dapat talaga ginagawa mo to. Pero ang isang hindi ko marerecommend ay yung pagsasabi ng like and subscribe agad sa simula ng video. Madalas nakaka-turn off to sa mga viewers kasi parang humihingi ka agad ng pabor bago ka pa magbigay ng value sa kanila. Kaya para sa inyo, unahin nyong i-deliver yung promise ng title at thumbnail nyo, bigyan nyo muna ng value yung audience nyo bago kayo mag-ask ng kahit ano, tulad ng like at subscribe. At the end of the day, hindi naman talaga yung number ng subscribers ang pinaka-importante. Mas mahalaga yung analytics mo, tulad ng returning viewers, click-through rate, at average view duration. Kunwari, meron kang 1,000 subscribers, pero yung everyday video mo, 100 views lang ang nakukuha. Kaya as a beginner, importante na tignan mo yung analytics mo. Sa audience tab, may kita mo yung purple line at blue line. Yung blue line yan, yung bagong viewers na pumapasok, at yung purple line, yan naman yung returning viewers mo. Dapat ang goal mo ay tumaas yung purple line. Kaya yun ang approach mo. Mas mabilis mag-grow yung channel mo. Ulitin ko lang, wala talaga sa number ng subscribers mo yan. Kung beginner ka, make sure na tinitignan mo yung analytics mo. Sa pang pwede mong gawin ay pumasok sa analytics mo, tapos dun sa overview button, i-click mo yung see more. Sa unang filter, palitan mo yung settings to subscribers. Pag nagawa mo yun, may kita mo yung list ng mga videos na nagbigay sa'yo ng pinakamaraming subscribers. Magandang way to para makita kung anong content ang nagre-resonate sa audience mo at kung anong klase ng videos ang nagpapasubscribe sa mga tao. Kita nyo, sobrang powerful ng YouTube Analytics para mag-grow. Basta ma-analyze mo siya ng tama. Kung gusto nyo matutunan kung paano gamitin yung YouTube Analytics or kung paano pataasin yung mga bagay tulad ng click-through rate at average view duration,
Meron pa kaming ibang videos dito sa channel na magtuturo kung paano gawin yon. Kung interesado kayo sa mga ganung bagay, consider subscribing. Gumagawa kami ng mga videos hindi lang sa YouTube, pati na rin sa ibang social media platforms tulad ng TikTok, Instagram at LinkedIn. Yun lang yung meron ako for today. Sana may nakuha kayong value from it. Kung meron, like nyo yung video at i-share nyo sa ibang tao na makikinabang din. Salamat sa panonood and takit sa next video.